Sa gitna ng marangyang garahe na milyonaryo, nakatayo ang mahirap na mekaniko. Pawis at puno ng galit ngunit may kakaibang tapang sa kanyang mga mata. Harap-harapan niyang hinarap ang anak na milyonaryo, pipi at bingi, nakilala sa kanyang kayamanang walang kapantay ngunit sa kakulangan ng puso. Sa isang sandali, tumigil ang mundo. Ang makina ng Ferrari ay tahimik na parang nakikiusap sa pagitan nila. Alam ng mekaniko na isang maling galaw lang at mawawala ang pagkakataon niyang patunayan ang sarili. Ngunit sa halip na takot, naglakas loob siyang gumawa ng isang bagay na labis na nakakagulat. Isang hakbang na magbabago, hindi lamang sa makina, kundi sa kapalaran nila pareho. Sa oras na iyon, napagtanto ng milyonaryong anak na kahit ang pinakamahirap na tao, ay may kakayahang gumising ng damdaming matagal nang nakabaon sa yaman at kapangyarihan. Bago tayo magsimula sa paglalakbay na ito, kailangan ko ang iyong suporta. Kaibigan, kung higit ka sa 40 taong gulang, tulad ko, alam mo na ang ganitong mga kwento ay unti-unting nawawala, nakalimutan na. Bawat subscription sa channel na ito ay isang garantiya na maipagpapatuloy kong dalhin sa iyo ang mga kakaibang kwento. Kung wala ang iyong like, kung wala ang iyong subscription, maaaring burahin ng algorithm ang channel na ito mula sa iyong screen magpakailanman. Isulat mo sa comments, mula saang lungsod o bansa mo ako pinapanood. Iyon ang nagbibigay sa akin ng motibasyon para magpatuloy. I-activate ang kampanita, i-like ang video, dahil bukas ay maaaring huli na. Ang mga kwento na ito ay nakadepende sa iyo para mabuhay. Kasama mo ba ako sa paglalakbay na ito? Sa garasyang kumikislap sa liwanag ng hapon, tahimik ang paligid maliban sa mabigat na hininga ng mahirap na mekaniko. Ang Ferrari ay nakahinto sa gitna, makinang na parang naghihintay ng himala. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang anak na milyonaryo, pipi at bingi, na nakaupo sa sulok, nakatingin sa kanya na may halong pag-aalangan at paghuhusga. Ang yaman ng pamilya nito ay nakapalibo sa bawat sulok ng garahe. Ngunit tila walang kapangyarihan upang baguhin ang tensyon sa pagitan nila. Alam ng mekaniko ang kanyang limitasyon. Siya ay isang simpleng tao, walang pera, walang koneksyon, ngunit may puso at kamay na may kakayahang gumawa ng himala. Ang anak ng milyonaryo, sa kabilang banda, ay bihasa sa lahat ng bagay maliban sa isang bagay. Tunay na emosyon. Pipi at bingi siya, at sa loob ng maraming taon, ang kanyang mundo ay tahimik at malayo sa tunog ng tunay na buhay. Ngunit ngayon, sa harap ng mekaniko, may nararamdaman siyang kakaibang kaba, isang damdamin na matagal na niyang pinigil. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Bulong ng mekaniko sa sarili. Habang pinagmamasdan ang makina na parang isang nilalang na buhay. Alam niyang bawat galaw ng kanyang kamay ay maaaring magdala ng tagumpay o sakuna. Sa bawat tornilyo na kanyang pinipilit ay ramdam niya ang tensyon sa hangin. Ang paghinga ng mayamang anak na pilit na nagtatago ng takot at paghanga. Dumating ang sandali na kailangan niyang gumawa ng desisyon. Isang hakbang lang, at maaari niyang baguhin ang takbo ng gabi. Sa halip na sundin ang inaasahan ng mundo, ginawa niya ang labis na nakakagulat. Hindi niya tinanggal ang mga bahaging mali. Hindi niya iniwasan ang panganib, bagkus. Hinawakan niya ang kamay na makina ng may tapang at init na nagmumula sa puso. Ang Ferrari, sa isang kakaibang paraan, ay tila nakinig sa kanya. Ang mga mata ng anak ng milyonaryo ay nagbukas sa damdamin na matagal nang natutulog. Damdaming hindi niya alam na kailangan niya. Dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na metal, at sa isang sandali, nagising ang makina. Hindi lamang ito isang simpleng tagumpay, ito ay simbolo ng kakayahan ng mekaniko, ng kanyang tapang, at higit sa lahat, ng koneksyon sa pagitan ng dalawang tao, na tila magkahiwalay ngunit may parehong pangangailangan, ang damdamin ng tunay na tao. Pumayo ang anak ng milyonaryo, at sa kabila ng kanyang pipi at bingi, naramdaman niya ang lakas ng mensahe. May mga bagay sa buhay na hindi kayang bilhin ng pera, ang respeto, ang tapang, at ang totoong damdamin. Hindi naglaon, nagsimula silang mag-usap, hindi sa salita kundi sa mga mata, sa mga kilos, sa bawat maliit na galaw. Ang mekaniko, bagamat mahirap, ay nagpakita ng yaman ng puso, na hindi matutumbasan ng kahit gaano kalaking kayamanan. At ang anak ng milyonaryo, sa kabila ng kanyang kapansanan, ay natutong makaramdam, matuto, at magtiwala. Ang kanilang mundo ay nagbago sa gabing iyon. Ang mekaniko ay hindi na simpleng manggagawa. Siya ay bayani sa mata ng isa na matagal nang nawala sa tunay na buhay. At ang anak ng milyonaryo ay natutong ang kayamanan ay walang halaga kung walang puso at tapang na sumubok sa labas ng kanilang komportableng mundo. Ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa makina o pera. Ito ay tungkol sa dalawang kaluluwa na nagtagpo, naglaban sa takot, at nagtagumpay sa damdaming matagal nang nakatago. Sa bawat tunog ng makina, sa bawat titig ng mata, ramdam nila ang pag-usbong ng isang bagay na mas malalim kaysa yaman,
isang koneksyon na hindi matutumbasan ng anumang bagay. Ang mekaniko, na minsang pinagsawaan ng mundo, ay naging simbolo ng tapang at tunay na halaga. At ang anak ng milyonaryo, na pipi at bingi, ay natutong pakinggan ang mundo sa ibang paraan, sa puso. Ang Ferrari ay sumilay sa liwanag ng buwan, kumikislap, ngunit ang tunay na liwanag ay nasa pagitan ng dalawang tao. Hindi nila kailangan ng salita upang maipahayag ang damdamin. Bawat galaw, bawat titig, ay sapat upang maipakita ang tunay na halaga ng buhay. Sa gabing iyon, natutunan nila, kahit ano pa ang yaman, kapansanan, o kahirapan, may mga bagay sa mundo na mas mahalaga, tapang, respeto, at ang kakayahang maramdaman ang tunay na puso ng tao. Sa sumunod na araw, dumating ang anak na milyonaryo sa garasyeng iyon nang hindi dala ang kayamanan, kundi dala ang kuryosidad at isang kakaibang pagnanasa na makilala ang mekaniko ng mas mabuti. Tahimik niyang pinanood, habang ang mekaniko ay abala sa mga simpleng makina ng iba pang sasakyan. Ramdam niya ang kakaibang kapayapaan na dulot ng presensya ng isang taong hindi pinapansin ng mundo, isang taong walang yaman, ngunit may tapang at puso. Bakit siya? Bakit siya? Bulong ng anak na milyonaryo sa sarili. Ang pipi at bingi niyang mundo ay karaniwan ng kahimik, ngunit ngayon ay may tunog na pumapasok. Ang tunog ng dedikasyon, ng pawis, at ng katapangan ng mekaniko. Hindi niya maipaliwanag, ngunit naramdaman niyang may kakaibang koneksyon sa taong ito. Isang damdamin na matagal niyang hinahanap sa kayamanang walang hanggan. Habang lumilipas ang araw, nagsimula silang magkasama sa trabaho. Hindi kailangan ng salita ang komunikasyon. Bawat galaw, bawat kilos ay naging paraan ng pag-unawa. Ang mekaniko ay nagpakita ng galing sa bawat bahagi ng makina, at ang anak na milyonaryo, bagamat pipi at bingi, ay nakaramdam ng kakaibang kaginhawaan sa piling ng tao, na tila hindi hinuhusgahan siya sa estado ng kanyang kapansanan. Sa isang sandali, may dumating na isang malaking problema. Ang Ferrari ay nagkaroon ng seryosong depekto sa makina na walang sinumang mekaniko sa lungsod ang kayang ayusin. Maraming milyonaryo ang natakot at iniwasan ang sasakyan. Ngunit hindi ang mekaniko. Inanood niya ang anak na milyonaryo na nag-aalala, at ramdam niya ang bigat ng inaasahan sa kanya. Hindi niya tinakbuhan ang hamon. Sa halip, tinanggap niya ito ng may tapang at determinasyon. Sa loob ng ilang oras na tila walang hanggan, ang mekaniko ay nagtrabaho ng walang tigil, habang ang anak na milyonaryo ay tahimik na nakatingin, nagmamasid sa bawat galaw. Ang bawat tunog ng wench, bawat tornilyo, ay parang musika na nag-ugnay sa dalawang kaluluwa. Sa wakas, natapos ang mekaniko sa pag-aayos, at ang Ferrari ay gumaling sa isang paraan na higit sa inaasahan ng sinuman. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang aksyon na iyon ng mekaniko ay nagdulot ng kakaibang damdamin sa anak na milyonaryo. Natutunan niyang pahalagahan ang katapangan at galing ng tao sa halip na kayamanan lamang. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na halaga ng respeto at pagkakaibigan, isang damdamin na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Dumating ang gabi, at sa ilalim ng mga bituin, naglakad sila sa tabi ng Ferrari. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng damdamin sa pagitan nila ay ramdam sa bawat titik. Ang anak na milyonaryo, sa kabila ng kanyang kapansanan, ay nagpasya na ipakita ang kanyang pasasalamat, hindi sa salita, kundi sa pagkilos. Sa isang simpleng galaw, hinawakan niya ang kamay ng mekaniko, at sa sandaling iyon, ang lahat ng kanilang pinaghirapan at nadama ay nagtagbo. Salamat, bulong niya, kahit tipi siya. Ngunit sapat na iyon, ang mekaniko ay nakaramdam ng laha. Ang gabing iyon ay nagsilbing simula ng isang kakaibang relasyon. Hindi tungkol sa yaman o estado, kundi sa tunay na damdamin, tapang, at koneksyon. Ang mahirap na mekaniko ay naging bayani sa mata ng isang milyonaryo, at ang anak na milyonaryo ay natutong makaramdam sa tunay na paraan. Hindi nila alam kung ano ang dala ng hinaharap, ngunit sa gabing iyon, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso at tapang ng tao. Ang bawat makina, bawat galaw, bawat titig ay naging saksi sa isang kwentong magtatagal sa alaala ng dalawa, isang kwento ng tapang, respeto, at damdaming hindi kailanman mabibili. Kinabukasan, bumalik ang mekaniko sa garasyeng iyon, dala ang simpleng toolkit na karaniwan niyang ginagamit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang makina ang kanyang inaayos, ang kanyang puso rin ay tumitibok ng may kakaibang pag-asa. Ang anak na milyonaryo, na matagal nang nakasanayan ang katahimikan, ay nakaupo sa tabi ng garahe, nakatitig sa kanya. Ang kakaibang presensya ng mekaniko ay nagdulot ng inis sa loob ng kanyang malamig na mundo. Gusto kong matutunan ito, wika niya, at sa kabila ng pagiging pipi at bingi, ramdam ng mekaniko ang intensyon at damdamin. Nagtawanan sila sa pamamagitan ng mga simpleng kilos at senyas, at sa bawat sandali,
mas lumalalim ang kanilang koneksyon. Ang bawat makina na inaayos ng mekaniko ay parang simbolo ng kanyang dedikasyon. Hindi lamang sa trabaho, kundi sa taong kanyang tinutulungan. Ngunit hindi lahat ay tahimik. Ang mga empleyado sa garahe, na dati nangungutya sa mekaniko dahil sa kanyang kahirapan, ay nagsimulang magtanong at manghinayang sa nakita nilang kakaibang galing at tapang. Ang mga mata ng anak ng milyonaryo ay mas nakikinang, at sa bawat titig niya sa mekaniko, unti-unting napapawi ang dating hiya at pangamba. Isang araw, may dumating na bagong hamon, isang sirang makina ng limusina ng pamilyang mayaman na kilala sa lungsod. Maraming mekaniko ang nag-atubiling hawakan ito, dahil sa komplikado at delikadong sistema. Ngunit hindi ang mekaniko. Umindig siya, pinili ang sarili, at ipinakita ang determinasyon na noon lamang nakita ng anak ng milyonaryo. Ang bawat galaw niya ay maingat, bawat hakbang ay puno ng tapang. Habang inaayos ang makina, ang anak ng milyonaryo ay tahimik na nagmamasid. Sa isang sandali, aksidenteng natapik niya ang kamay ng mekaniko. Hindi sinasadya, ngunit sapat na upang magparamdam ng kakaibang kilig sa pareho. Ang mekaniko, nasanay sa hirap at kawalan ng atensyon, ay nanatiling kalmado, ngunit ang puso niya ay mabilis ang tibo. Sa simpleng galaw na iyon, nagkaroon na mas malalim na koneksyon. Isang damdaming hindi nila kayang ipaliwanag, ngunit ramdam sa bawat titig at ngiti. Lumipas ang mga araw, at sa bawat pagsubok sa makina, lalong tumitibay ang samahan nila. Natutunan ng anak ng milyonaryo ang kahalagahan ng pasensya, determinasyon, at kababaang loob. Natutunan ng mekaniko na may mundo sa labas ng kahirapan. Isang mundo na puno ng damdamin at pag-unawa na hindi nasusukat sa pera. Isang gabi, habang sila'y nag-iisa sa garahe, dumampi ang malamig na hangin at nagsimula silang mag-usap gamit ang mga mata at simpleng senyas. Sa katahimikan, nagkaroon sila ng matinding sandali ng pagkakaintindihan. Ang anak ng milyonaryo, na pipi at bingi, ay nagpakita ng kakaibang tapang sa pamamagitan ng isang maliit na galaw. Iniabot niya ang kanyang kamay, at sa sandaling iyon, nagtagpo ang dalawang puso. Ang mekaniko ay nakaramdam ng init, pagmamahal, at respeto, isang damdaming matagal na niyang hinahana. Ang bawat araw ay naging kwento ng pagtutulungan, pagkatuto, at unti-unting pagbubuo ng isang espesyal na koneksyon. Ang mekaniko, na minsang pinagsawaan ng mundo, ay natutong tanggapin ang kanyang halaga at galing. Ang anak ng milyonaryo, sa kabila ng kanyang kapansanan, ay natutong maramdaman at pahalagahan ang tunay na damdamin. Sa huling bahagi ng kwento, natapos ang malaking proyekto, isang napakagandang koleksyon ng mga sasakyan. Bawat isa ay maayos, bawat isa ay puno ng pagmamahal at dedikasyon. Ngunit higit sa lahat, natapos ang kwento ng dalawang tao na nagtagpo, nagtagumpay sa takot, at nagbukas ng kanilang puso sa isa't isa. Ang mekaniko ay hindi lamang nakilala sa galing, kundi sa puso, at ang anak ng milyonaryo ay natutong pahalagahan ang tunay na halaga ng tao, hindi sa pera, kundi sa tapang, respeto, at damdamin. Nasisiyahan ka ba sa kwentong ito? Huwag hayaang mawala ito. Alam mo, kaibigan, tuwing nagpo-post ako ng video, ang pinakamalaking takot ko ay hindi mo makita ang susunod. Ipinapakita lamang ng YouTube ang mga video ko kung nakasubscribe ka at naka-activate ang kampanita. Ilik mo na ngayon, ang simpleng gawaing ito ay nagsasabi sa algorithm na karapat-dapat ang mga kwentong ito na mabuhay. Sabihin mo sa comments kung saan mo ako pinapanood, France, Brazil, Canada. Ang iyong presensya dito ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Huwag mawala. Huwag mo akong iwanang nagsasalita sa wala. Ang mga kwentong ito ay para sa iyo. Sa sumunod na linggo, dumami ang mga hamon sa garasyeng iyon. Minsan, ang isang kliyente ay nagreklamo sa sirang makina at halos mapuno ng galit ang lugar. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang mekaniko ay nanatiling kalmado, ipinapakita ang kanyang galing at dedikasyon. Ang anak ng milyonaryo, na dati natatakot sa gulo at problema, ay natutong maniwala sa mekaniko. Nakita niya kung paano, kahit mahirap at pinagsawaan na mundo, ang tao ay may kakayahang harapin ang pinakamalalaking problema ng may tapang at karunungan. Isang araw, habang nag-aayos ng klasikong kotse, biglang nagkaroon ng spark at malakas na ingay mula sa makina. Natagilid ang anak na milyonaryo at halos masaktan. Ngunit mabilis na kumilos ang mekaniko. Hinawakan ang anak ng milyonaryo at inilapit sa ligtas na lugar. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagbo. Ang mekaniko ay nakaramdam ng proteksyon, at ang anak ng milyonaryo ay nakaramdam ng tiwala at pagkilala. Ang simpleng aksyon na iyon ay naging simula ng mas malalim na damdamin, isang damdamin na hindi kayang ipaliwanag, ngunit ramdam sa bawat pintig ng puso. Habang lumilipas ang panahon, mas lumalalim ang kanilang samahan.
Hindi na lang ito tungkol sa trabaho. Ang bawat araw ay punong-puno ng maliliit na sandali ng pag-unawa, ng kilig, at ng pagkakabuo ng tiwala. Ang anak ng milyonaryo, na pipi at bingi, ay natutong magpahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga kilos at tingin, habang ang mekaniko ay natutong basahin ang bawat galaw at damdamin. Ang garasyeng dati tahimik at malamig, ngayon ay puno ng init, kuryosidad, at damdaming nagbabalik sa bawat isa. Isang gabi, habang nag-iisa silang magkasama sa garahe, nagkaroon ng pagkakataon ang anak na milyonaryo na ipakita ang kanyang pasasalamat sa mekaniko. Sa simpleng galaw, iniabot niya ang isang maliit na kahon, isang regalo na puno ng simbolismo, isang singsing na dati ipagmamay-ari ng kanyang pamilya. Hindi ito tungkol sa kayamanan, kundi sa pagtitiwala at koneksyon. Ang mekaniko, bagamat nagulat, ay nakaramdam ng labis na kagalakan at respeto. Ang sandaling iyon ay hindi lamang pagpapakita ng damdamin, kundi simbolo ng pag-unlad ng kanilang relasyon. Isang relasyon na nagsimula sa kaguluhan at kahirapan, ngunit natapos sa pagkakaunawaan, tiwala, at pagmamahal. Sa huling bahagi ng kwento, dumating ang pinakamalaking pagsubok. Isang malaking kliyente mula sa ibang bansa ang nagpadala ng napakahalagang makina, isang testamento ng reputasyon ng mekaniko. Kung mabigo siya, mawawala ang lahat. Ngunit hindi siya natakot. Kasama ang anak ng milyonaryo, pinakita niya ang buong galing at tapang. Sa bawat galaw, bawat pagtitig, ramdam nila ang suporta ng isa't isa. Sa oras na iyon, natutunan nila, ang tunay na lakas ay hindi lang sa kakayahan ng kamay, kundi sa tapang, tiwala, at damdaming nagmumula sa puso. Pagkatapos na matagumpay na proyekto, umayo sila sa harap ng garahe, pinagmamasdan ang mga sasakyan na maayos at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang anak ng milyonaryo ay natutong ang tunay na halaga ng tao, ay hindi nasusukat sa yaman o kapansanan, kundi sa tapang at dedikasyon. Ang mekaniko, sa kabilang banda, ay natutong pahalagahan ang koneksyon, pagmamahal, at tiwala, isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit gaano kalaking kayamanan. At sa gabing iyon, habang ang hangin ay dahan-dahang humihip, ang dalawang kaluluwa ay nagtagpo sa isang katahimikan na mas malalim kaysa anumang salita. Ang Ferrari at iba pang mga sasakyan ay sumilay sa liwanag, ngunit ang tunay na liwanag ay nagmumula sa pagitan nila, isang liwanag ng respeto, tapang, at damdaming hindi kailanman mabibili. Ang mekaniko at ang anak na milyonaryo ay natutong pahalagahan ang isa't isa sa paraan na higit pa sa material na mundo. Ang kwento nila ay naging testamento ng tapang, determinasyon, at damdaming tunay, isang kwento na mananatili sa puso ng sinuman na makakaalam nito. Kinabukasan, muling bumalik ang mekaniko sa garahe, dala ang kanyang simpleng toolkit at determinasyon. Ngunit ngayon, ramdam niya ang kakaibang tensyon. Ang anak na milyonaryo ay naroroon, nakatingin sa kanya, ila may nais iparating na hindi kayang ipahayag sa salita. Bagamat pipi at bingi siya, ang mga mata nito ay puno ng damdamin, pag-aalala, pagkamangha, at unti-unting paghanga. Habang nag-aayos ng lumang makina, nagkaroon ng pagkakataon ang anak na milyonaryo na pulungan siya sa maliit na paraan, gamit ang mga senyas at kilos. Ang mekaniko, sanay sa pagiging mag-isa at sa hirap ng buhay, ay natutong basahin ang bawat kilos ng anak. Sa bawat galaw, bawat senyas, unti-unting nagbukas ang kanilang damdamin. Ang garahe, na dating tahimik at malamig, ngayon ay puno ng enerhiya at kuryosidad, isang kakaibang aura ng pagtitiwala at kilig. Ngunit hindi lahat ay madali. Isang araw, may dumating na malaking hamon, isang sirang makina ng sports car, na halos walang sinuman sa lungsod ang kayang ayusin. Ang mga empleyado ng garahe ay nagduda, at may ilan pang ang nagtangkang pangunahan ang mekaniko. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Sa tulong ng anak na milyonaryo, bawat detalye ng makina ay maingat niyang inaayos. Ang bawat tornilyo at wire ay nagiging testamento ng kanyang galing, dedikasyon, at tapang. Sa gitna ng trabaho, isang aksidente ang naganap. Ang anak na milyonaryo ay muntik masaktan ng malapit sa makina. Agad na kumilos ang mekaniko, hinawakan siya at inilapis sa ligtas na lugar. Ang biglaang pisikal na kontak na iyon ay nagdulot ng kakaibang kilig sa paeho. Ang mekaniko ay nakaramdam ng proteksyon at pagkalinga, habang ang anak ng milyonaryo ay nakaramdam ng tiwala at respeto. Ang sandaling iyon ay nagpatibay sa kanilang koneksyon, na mas malalim kaysa sa kayamanan o kapangyarihan. Habang lumilipas ang araw, unti-unting lumalalim ang kanilang samahan. Ang anak ng milyonaryo ay natututo ng pasensya, dedikasyon, at kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan. Ang mekaniko naman ay natututo na may mundo sa labas ng kahirapan. Isang mundo na puno ng damdamin at koneksyon na hindi nasusukat sa pera. Isang gabi,
Habang magkasama sa garahe, iniabot ng anak na milyonaryo ang isang maliit na kahon sa mekaniko. Sa loob nito, may maliit na alaala ng pamilya, isang simbolo ng pasasalamat at tiwala. Ang mekaniko, nagulat ngunit labis ang tuwa, ay nakaramdam ng isang kakaibang inis sa puso. Ang gabing iyon ay hindi lamang pagpapakita ng damdamin, kundi simbolo ng kanilang paglalakbay, mula sa pagkakaiba hanggang sa pagkakaugnay, mula sa takot hanggang sa tapang at pagmamahal. Dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang relasyon. Isang napakakomplikadong makina mula sa isang banyagang kliyente, na may reputasyon na imposible itong ayusin. Kung mabigo ang mekaniko, mawawala ang kanyang kredibilidad at tiwala ng anak na milyonaryo. Ngunit hindi siya natakot. Kasama ang anak ng milyonaryo, bawat galaw at hakbang ay puno ng pagtitiwala at pag-unawa. Sa oras na iyon, natutunan nilang ang tunay na lakas ay hindi lamang sa kakayahan ng kamay, kundi sa tapang, tiwala, at damdaming nagmumula sa puso. Matapos ang matagumpay na proyekto, tumayo sila sa harap ng garahe, pinagmamasdan ang mga sasakyan na maayos at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang anak ng milyonaryo ay natutong pahalagahan ang tunay na halaga ng tao, hindi sa yaman o kapansanan, kundi sa tapang, dedikasyon, at damdamin. Ang mekaniko, sa kabilang banda, ay natutong pahalagahan ang koneksyon at pagmamahal, isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit gaano kalaking kayamanan. Sa gabing iyon, habang ang malamig na hangin ay humihip, nagtagpo ang dalawang kaluluwa sa katahimikan. Ang mga sasakyan ay kumikislap, ngunit ang tunay na liwanag ay nagmumula sa pagitan nila, isang liwanag ng respeto, tapang, at damdaming tunay. Ang mekaniko at ang anak na milyonaryo ay natutong pahalagahan ang isa't isa sa paraan na higit pa sa material na mundo. Ang kanilang kwento ay naging testamento ng tapang, determinasyon, at damdaming tunay, isang kwento na mananatili sa puso ng sinuman na makakaalam nito. Lumipas ang mga araw, at ang garahe ay naging sentro ng kakaibang enerhiya. Ang mekaniko, bagamat mahiyap at dati pinagsawaan ng mundo, ay nagpakita ng galing sa bawat sasakyan. Ang anak ng milyonaryo, na pipi at bingi, ay patuloy na nagmamasid, natututo ng bawat kilos at galaw. Sa bawat paghawak ng wench, bawat pagbukas ng makina, naramdaman nila ang unti-unting koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang araw, may dumating na bagong hamon, isang sirang makina ng luxury car na halos imposible ayusin. Ang mga empleyado sa garahe ay nagduda, may ilan pang nagtangkang pigilan ang mekaniko, ngunit nanatili siyang kalmado. Pinakita niya ang kanyang determinasyon at dedikasyon. Habang inaayos ang makina, napansin ng anak na milyonaryo ang pawis sa noo ng mekaniko, ang determinasyon sa kanyang mga mata, at ang init ng puso na bumabalot sa bawat galaw. Ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting nagiging kilig, damdaming mas malalim kaysa simpleng respeto. Sa gitna ng trabaho, aksidenteng natapik ng anak na milyonaryo ang kamay ng mekaniko. Ang biglaang pisikal na kontak ay nagdulot ng kakaibang kilig at ini. Hindi kailangan ng salita, sapat na ang titig at ngiti para maramdaman ang damdamin ng bawat isa. Ang mekaniko ay nakaramdam ng proteksyon at pagmamahal, habang ang anak na milyonaryo ay nakaramdam ng tiwala at pagkilala. Sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malalim na koneksyon, na higit pa sa kayamanan o kapansanan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalim ang kanilang samahan. Ang anak na milyonaryo ay natututo ng pasensya, dedikasyon, at kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan. Natutunan niyang ang galing at tapang ng mekaniko ay hindi nasusukat sa pera kundi sa puso. Ang mekaniko, sa kabilang banda, ay natutong tanggapin ang tiwala, damdamin, at pagmamahal, isang bagay na matagal na niyang hinahangat. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagkaroon ng pagkakataon ang anak na milyonaryo na ipakita ang kanyang pasasalamat. Iniabot niya ang isang maliit na kahon na puno ng alaala ng pamilya. Ang mekaniko, bagamat nagulat, ay labis ang tuwa at nakaramdam ng init sa puso. Ang gabing iyon ay naging simbolo ng kanilang paglalakbay, mula sa pagkakaiba, hanggang sa pagkakaugnay, mula sa takot hanggang sa tapang at pagmamahal. Dumating ang pinakamalaking pagsubok, isang napakakomplikadong makina mula sa banyagang kliyente. Kung mabigo, mawawala ang kredibilidad ng mekaniko at tiwala ng anak na milyonaryo. Ngunit hindi siya natakot. Kasama ang anak na milyonaryo, bawat galaw ay puno ng pagtitiwala at pag-unawa. Sa bawat sandali, natutunan nilang ang tunay na lakas ay hindi lamang sa kakayahan ng kamay, kundi sa tapang, tiwala, at damdaming nagmumula sa puso. Pagkatapos na matagumpay na proyekto, tumayo sila sa harap ng garahe, pinagmamasdan ang mga sasakyan na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang anak ng milyonaryo ay natutong pahalagahan ang tunay na halaga ng tao,
Hindi sa yaman o kapansanan, kundi sa tapang, dedikasyon, at damdamin. Ang mekaniko ay natutong pahalagahan ang koneksyon at pagmamahal, isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit gaano kalaking kayamanan. Sa sumunod na linggo, nagkaroon na mas maraming proyekto. Bawat isa ay may kasamang maliit na tensyon at hamon. Ang mekaniko ay patuloy na nagpakita ng galing at tapang, habang ang anak na milyonaryo ay unti-unting natututo na makipagtulungan at makiramay. Ang kanilang samahan ay lalong lumalim, isang halo ng respeto, pagkakaunawaan, at damdaming hindi kayang bilhin ng kahit sinong milyonaryo. Sa huling gabi ng kanilang proyekto, naglakad sila sa tabi ng garahe. Initingnan ang mga sasakyan na kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi na kailangan ng salita, sapat na ang titig at galaw upang maipahayag ang damdamin. Ang mekaniko at ang anak na milyonaryo ay nagtagpo sa katahimikan. Ramdam ang koneksyon na higit pa sa yaman, higit pa sa kapansanan, higit pa sa kahirapan. Ang kanilang kwento ay naging testamento ng tapang, determinasyon, at damdaming tunay, isang kwento na mananatili sa puso ng bawat makakaalam nito. Lumipas ang ilang araw, at ang garahe ay tila naging mundo nila. Ang mekaniko, bagamat mahirap, ay patuloy na nagpakita ng dedikasyon sa bawat sasakyan, bawat tornilyo, bawat makina. Ang anak na milyonaryo, na pipi at bingi, ay palaging naroroon, tahimik ngunit nakatitig sa bawat kilos ng mekaniko. Sa bawat pag-ikot ng wench, sa bawat pagpindo sa metal, naramdaman nila ang isang damdamin na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang halo ng paghanga, respeto, at hindi maikakailang koneksyon. Sa isang hapon, habang inaayos ang isang lumang kotse, napansin ng anak ng milyonaryo ang pawis sa noo ng mekaniko, ang determinasyon sa mga mata nito, at ang tindi ng pagtuon sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng pagiging pipi at bingi, naramdaman niya ang init ng damdamin ng mekaniko, ang tapang at kababaang loob. Unti-unti, napansin niya na may nararamdaman siya para sa mekaniko, isang damdamin na matagal nang natutulog sa ilalim ng yaman at kapangyarihan. Isang gabi, habang sila ay magkasama sa garahe, nagsimula ang anak na milyonaryo na gumamit ng senyas at kilos upang iparating ang kanyang damdamin. Ang mekaniko, nasanay sa pagiging mag-isa at sa hirap ng buhay, ay natutong basahin ang bawat galaw ng anak. Ang bawat titig at maliit na galaw ay nagiging daan na mas malalim na koneksyon. Isang damdaming hindi kayang ipaliwanag ng salita, ngunit ramdam sa bawat pintig ng puso. Ngunit hindi lahat ay madali. May isang malaking hamon, isang sirang makina ng luxury car, na halos imposible ayusin. Ang mga empleyado sa garahe ay nagduda at may ilan pang nagkomento na baka hindi kaya ng mekaniko. Ngunit nanatili siyang kalmado. Sa tulong ng anak na milyonaryo, bawat bahagi ng makina ay maingat niyang inaayos, ipinapakita ang galing at tapang. Ang bawat galaw ay testamento ng kanyang dedikasyon. At ang anak na milyonaryo ay hindi maiwasang humanga. Sa gitna ng trabaho, aksidenteng natapik ng anak na milyonaryo ang kamay ng mekaniko. Ang biglaang pisikal na kontak ay nagdulot ng kakaibang kilig at inis sa kanilang dalawa. Hindi kailangan ng salita, sapat na ang titig at ngiti. Ang mekaniko ay nakaramdam ng proteksyon at pagmamahal, habang ang anak na milyonaryo ay nakaramdam ng tiwala at pagkilala. Ang sandaling iyon ay nagpatibay sa kanilang relasyon, isang damdamin na higit pa sa kayamanan o kapansanan. Lumipas ang mga araw, at sa bawat proyekto, lalong lumalalim ang kanilang samahan. Ang anak na milyonaryo ay natututo ng pasensya, dedikasyon, at kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan. Ang mekaniko naman ay natututo na may mundo sa labas ng kahirapan, isang mundo na puno ng damdamin at koneksyon. Ang garahe ay hindi lamang puno ng sasakyan, kundi ng enerhiya, damdamin, at kilig. Isang gabi, habang nag-iisa silang magkasama sa garahe, iniabot ng anak na milyonaryo ang isang maliit na kahon sa mekaniko. Sa loob nito, may alaala mula sa pamilya, isang simbolo ng pasasalamat at tiwala. Ang mekaniko, nagulat ngunit labis ang tuwa, ay nakaramdam ng init sa puso. Ang gabing iyon ay simbolo ng kanilang paglalakbay, mula sa pagkakaiba, hanggang sa pagkakaugnay, mula sa takot, hanggang sa tapang at pagmamahal. Dumating ang pinakamalaking pagsubok, isang komplikadong makina mula sa banyagang kliyente. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, may hiling ako sa iyo. I-share ang video na ito sa isang kaibigan, kapamilya, kahit sino na pinapahalagahan ang ganitong uri ng mga kwento. Kung hindi i-share, mamamatay ang mga kwento dito. Mag-subscribe na kung hindi mo pa nagagawa, sa edad na 40, 50, 60, alam natin kung gaano kahalaga na hindi mawala ang mga bihira. I-like ang video, sabihan ako sa comments kung mula sa ang lungsod o bansa mo ako pinapanood. Ang makilala ang aking audience ay talagang nakakaantig.
I-activate ang kampanita, dahil ang susunod na video ay maaring mas malakas. Ngunit maabot ka lamang nito kung gagayin mo ang iyong bahagi ngayon. Huwag hayaang ang algorithm ang magdesisyon para sa iyo. Ang mga kwento na ito ay nakadepende sa ating pagkakaisa. Hanggang sa muli, kaibigan. Huwag mawala.